So guys, what's up sa inyong lahat? Yan, magandang paggabi sa inyo. Mabilisan lang, quick analysis or assessment dito sa ating ginawang analysis kahapon. Okay. So kung napanood niyo yung previous video natin, nagsabi ako dito na possible magkaroon ng pump. Okay. Paano ko yung sinabi? Ang sabi ko is, once magkaroon ng breakout, which is eto, magpa-pump po siya. Okay. So ngayon po, ang ginawa niya, nag-breakout po siya and nagawa niya yung sinabi natin kahapon. Nag-pump po siya, tapos sabi ko po, i-breakout niya yung Monday high, which is ginawa niya po. Nag-TP po tayo dito. Nag-TP po ako dyan. Okay. Hindi po nangyari yung pangalawang senaryo na sinasabi ko na once na magkaroon pa ng rejection dito, kagaya nito, nagkaroon siya ng rejection, bababa po siya. 'Di ba? Pero ito, karoon ng rejection, tapos nagtuloy-tuloy na. I mean, nagkaroon ng breakout. Market structure breakout po yung tawag dyan. Ayan, kaya po siya nag-pump ng ganyan, nagkaroon siya ng breakout dito sa Monday low. Kanina, presyo niya, ito lang pakita ko sa inyo. Ito lang ang presyo niya kanina. Dito lang. Yan. Wala pa to. Bakit nga ba siya nagpa-pump ng ganyan ngayon? Tingnan natin. Gamitan natin ng volume profile. Saan ba nagrarambulan ng mga seller? Dito makikita natin yan. Seller tsaka buyer. Ito guys. Kita natin yung point of interest nandito sa bandang gitna. Or nagigitnaan siya ng Monday high and Monday low natin. Meaning, nandyan po naglalaban-laban yung market maker at saka mga retailers. Ngayon, nagkasundo na yata. Kaya ngayon pinapump na nila, no? Tsaka na-filled na rin po yung siguro I think filled na yung order ng mga sellers, no? At nawalan na rin ayun, filled na yung mga orders ng mga sellers kaya hindi na siya bumaba pa ng sobra. Ayan guys, kitang-kita nyo naman, very bullish si Bitcoin, no? So, okay. Tingnan natin ngayon ang kapalaran ni Bitcoin. Papump siya dyan. Acceptance. Pagka nagkaroon na acceptance, nagtagal siya dyan. Possible niyang kunin to. At saka siya dediretso sa 40,000 guys yung sinasabi natin. No? Bakit yan yung nasabi ko? Bakit yan yung nakita ko 40,000? Tingnan natin sa sa dati niya presyo. Turayin natin yung mga pampagulo. Ayan, no. Dito lang naman may dito lang may unfilled order Ayan, no. Sa part na to. Ayan, guys. Diyan. Kung nasan yung 40,000 to, yung taas. Balik na tayo sa 1 hour time frame. Ginagamit ko 1 hour time frame lang, guys. Diyan minsan 4. Yan, 1, 2, 3, 4. Yan lang yung ginagamit ko. Daily, weekly yan. Atlas lahat naman. Pero mas madalas yung 1 hour time frame. Ayun, okay. Ang possible scenario nga ngayon is take niya tong Monday high again. Sinabi ko po to sa previous video ko. Sabi ko na pag nakuha niya to, possible siyang bumaba. Okay. Tapos i-retest niya ulit tong Monday high. Sinabi ko po yan. If mag-fail siya dyan, ang possible mangyari is ganito. Bababa siya. No? Magkaroon ng rejection dyan. Or malaking rejection. Ayun yung possible mangyari. Possible siyang bumagsak.
at i-retest niya tong Monday low. Pag mag-failed siya ano diyan, hindi ma-hold ng Monday low, ayun na po yung mangyayari na babagsak pa siya lalo at baka umabot siya sa dito sa 34,800. No? Okay, magulo na masyado chart natin. Diba, napakasimple lang oh. Ayun lang yung gagawin mo. I-analyze lang. Diba? Okay, balik tayo. Ulitin ko. Nag-breakout. Bumalik. Nag-reclaim below the Monday high. Ngayon, check natin kung mabibreak niya ulit. Tapos pagka nagkaroon ng acceptance, mag-entry po ako dyan. Tapos ma-break niya to. Kita-kita po sa 40,000. Yan po yung maganda niyang gagawin dyan. Ngayon, kung hindi niya ma-break to, ayun po yung kanina sinabi ko. Possible siya bumaba. Tapos, kung sakaling, yan, ma-break niya, tapos nag-reclaim below na the Monday high, bawas na po yun. Wala na pong momentum talaga si Bitcoin para i-break pa tong ano niya, previous week high. No? Meaning, baka mag-bearish market ulit tayo na ito. No? Bearish market, yun po yung magkakaroon ng pullback, yun, yung market. Ngayon kasi puro bullish na bullish ngayon si BTC eh. Parang hindi ito yung tunay niyang presyo, guys. So ingat-ingat na lang, lalo't meron pang babayaran si Binance na 4 billion US dollars, 'di ba? Nag-resign din yung CEO nila, no? So yun guys, happy trading and God bless.